Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni BOBPH. Sabi niya, Bongbong Marcos. Parang he's calling the attention of Bongbong Marcos. Dito sa article ng Daily Tribune, ang title is Blaming the Poor Pays Well. At sa commentary, tungkol sa 4.6 million pesos na ibinayad kay Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon. Grabe, binayaran natin 4.6 million people, 4.6 million pesos sweldo niya isang taon, tapos sinisisi pa niya ang mga pobre kung bakit pobre sila. Grabe. So ngayon, tahimik na siya eh. Before election, nako, dada ng dada. Kung ano-anong sinasabi ng mga Duterte, o wala ng tao, gusto niyang mapahiya sila, kiss of death daw yung pag-endorse ni VP Sara kay Senator Aimee, o ngayon tahimik. Pinaresign. So, wala pang balita kung tinanggap na ang kanyang resignation. Nako, paano ngayon yan? Kung tinanggap ang resignation, paano yung 4.6 million nakita niya? Kaya tahimik. Ito, in-interview siya ng Philippine Star, may mga pahayag siya, at ito, ginawan ng komentary ng Daily Tribune. 4.6 million in 2024. That's what the government is spent on a poverty advisor whose most public idea is, anong gagawin namin? Yan na ba yung Pangulo? Anong gagawin natin? Gadon clarified that his role is merely advisory. He doesn't implement programs, he just offers counsel. But a government official saying it depends on them is just admitting no plan, no policy, no intention to lead. If you are the country's anti-poverty czar and you believe the poor are poor because they lack effort, then you should be nowhere near the design of policies meant to help them. Yes. What's the use nga nandyan siya? Yung ganong kanyang utak na depende sa kanila. Kung tamad sila, wala tayong magagawa. Nako, umalis na po kayo dyan. Wala kayong karapatan na swelduhan ng taong bayan. Ito yung sinasabi ng Daily Tribune. 4.6 million. We didn't buy a solution. We bought an excuse. And the only thing being alleviated here is his discomfort and accountability. Hayahay. Sweldo ka. Bali, ang isang buwan niya is 368,000 pesos per month. Ang daily niya is 12,800 pesos per day ang kanyang kita. Because if hard work alone determined outcome, the slums would be full of millionaires and the cabinet would be empty. Ayan. So ito yung ang mga statement niya nung in-interview siya ng media. Sabi niya, there are instances when we really cannot help someone kasi depende din yun sa kanila. Pagka 8-8 nga idea. Yan po ang sinusulduhan natin ng 4.6 million pesos per year. Ito pa, sabi niya, yung mga chismosa na tambay sa bingo, maghapon na walang skills, hindi nakapag-aral, ayaw magtrabaho, alangan naman gawin nating auditor ng Central Bank yan. Anong klaseng utak meron ito? Ito ba? Tambay-tambay sa kalye.
ayaw magtrabaho, ayaw magpagod, wala namang skills o educational attainment, anong gagawin namin doon? Eh di, bigyan nyo ng ayuda, diyan naman kayo magaling. Ay itong administration na ito, if there is some legacy na iiwanan nila, it's their ayuda legacy. Grabe, hirap na hirap ang mga taxpayers. Bayad ng buwis. Mamaya, yun lang, ipasweldo lang kay Larry Gadon at ibigay ng ayuda para makakuha ng boto nitong eleksyon. So, kaya nagiging tamad na ang mga Pilipino, hindi naman lahat, ano? Yung maasa sa ayuda, nagiging tamad na, naghihintay na lang ng ayuda. Konting walis, konting kung anong ginagawa, mamaya, nailista na. Okay naman sana yung ayuda kung yung talagang nangangailangan ang mabigyan. Kasi maraming mga kababayan natin na naghirap na kailangan ng ayuda. Kagaya ng 4-piece. Okay yun, yung 4-piece. Etong AKAP, TUPAD, AYEX, ano pang mga ano yan, mga kalukuhan. So, ano sa tingin nyo? Tatanggapin ba ang resignation ni Mr. Gadon? Sa tingin ko, tatanggapin. Kung ito na yung barometer ng administrasyong ito, kung talagang sincero sila na honest to goodness, no nonsense na serbisyo, dapat tanggalin na si Larry Gadon. Kailan? Kung hindi inaccept, stay put, nako, wala na. Talagang sa kangkungan na pupulutin ang ito. Dahil 3 taon, halos walang pagbabago eh. Puros lang bayan, babaon, bumabaon muli. Sayang yung Pag-asa, yung 31.6 million, kasama ako doon, kasama tayo doon na bumoto sa kanya. Sayang, bakit tayo nagkaganito? Nabudol-budol 31 million Pilipino. Sayang. Okay, good luck Mr. Larry Gadon. Sa iyong paghihintay, sa iyong appointment, tanggap ba o hindi ang iyong resignation? Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel nito is pang tulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para itong tribo naman magkaroon ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan mo og sin. Salamat. Nakakaroon. Natagaan kong sin. Ug karon mo na ni kadako sa buslot sa atop sa hatagan na mo og gero. O makita gyud nga gaulanan na gyud siya. Mga dagko naman ang buslot. O karon ate, kuya, unsa inyong maistorya nga nahatagan na mo og gero lansang pako plinsen. Salamat ni kay kuan, salamat ni sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video nga kuan nga natagaan mi og sin, nagsalamat ni og sa nagtabang ani. Og nagkasalamat ni kung wala ni ang tabang, kung wala mi natagaan og sin, dili mi makabalay kay ang among kinabuhian ra na magmuso ra mi ginagmay sa salamat jud kay ni daghan. Salamat ko kay
nakautok mo na karon. Dili na mi matuluan. Ang among kinabuhian, igo ra ibalik og bugas nga 2 kilo. Oo. Salamat kayo ya.